Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkikwentuhan naman po natin ulit si Sir Mike Abe. Diba, naalala nyo, bumanat po siya sa mga vloggers na umaatake daw sa kanya. So dahil kinukorek po yung kanyang mga sinasabi, siyempre, ano yan nasa social media tayo, so maraming gumagawa ng reaction video, maraming, siyempre, may kanya-kanyang opinion. Siyempre, kukontrahin yung opinion mo. So, dito kasi kay Sir Mike Abe, ayaw niya nang kinukorek siya. So, dahil doon, binanatan niya itong sila Banat Bay, sila Coach Odi, tsaka si Badong Atis. Pero Badong Aratilis po yun. So, kung titingnan nyo yung argumento ni Sir Mike Abe, wala sa issue. Kumbaga parang more on ad hominem. Dahil tinatanong niya kung bakla daw ba si Banat Bay, si Coach Odi, dahil pag nagbibigay daw ng reaksyon sa mga video niya, pag kinakausap yung video niya, umuungol lang naman daw yung dalawa. So, pati yung isang vlogger na si Badong Aratilis, binanatan din niya. So, ito po, sumagot na po yung isang vlogger, si Badong Aratilis. Pero bago natin panoorin yung sagot ni Badong Aratilis, balikan lang po natin yung mga sinabi ni Sir Mike Abe tungkol dito sa mga vloggers na to, particular ngayon dito kay Badong Aratilis. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Ma'am Mesyang TV at kay Sir Densable TV. So guys, pa-support naman po sa kanila at pa-shoutout din po sa mga ampalayagang. Sama na rin po natin yung mga nasa Getly, yung mga kabotas. So, stay put lang po kayo dyan. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po muna natin itong mga binitawang salita ni Sir Mike Abe bago tayo pumunta dun sa rebuttal o sa kontrasagot ni Badong Aratilis. Kasi yung mga content nyo, hindi ko pinakikialaman. Hindi ko nga ginagamit ng mga video nyo dahil hindi ko ugali gamit ng video nung may video. Maliban lang kung lehitimong media, yan, ginagamit ko. Kasi lehitimong media, mayroon akong tiwala. Pero sa inyo, ay wala. So, ibig sabihin, dito sinasabi ni Sir Mike Abe na wala siyang tiwala dito sa mga vloggers. Kasi yung mga vloggers nasa social media lang naman So, sinasabi niya rito, mas nagtitiwala daw siya pagdating lang sa media. Pero, yun nga, parang nakakalimutan ni Sir Mike Abe, parang vlogger na rin po yung dating sa kanya kasi gumagawa na rin siya ng mga dokumentary niya through social media. So, pag nasa social media, andyan po yung mga vloggers. So, baka nakakalimutan ni Sir Mike Abe na pwede na rin siya itulad na vlogger kasi nga gumagawa rin siya ng mga komentary niya tungkol sa mga issue dito sa ating bayan. So, wala nang pinagkaiba si Sir Mike Abe sa ibang mga vloggers. So, kailangan natin siguro i-remind dito si Sir Mike Abe or baka hindi niya lang masyadong naaalala. Yun ang tanong ko, bakit? Meron pang isa dyan, yung si Badong Atis. Badong Atis, ano ba yan? Badong Aratilis. 2 taon na rin akong tinitira niyan. So, ibig sabihin, kilala niya. So, parang sinadya niyang baguhin o alisin lang o palitan lang yung dulo ng pangalan ng channel. Siyempre, pang-asar. So, Atis, Aratilis, medyo dikit naman. So, kahit pa paano, pwede mo sabihin, nagkamali lang ng bigkas itong si Sir Mike Abe. Pero yun nga, kinorek naman niya. So, alam niya na ang pangalan is Badong Aratilis. Babaw ng argumento. Tapos nakita ko isang araw, teka muna. Parang matandang walang katinandaan. Nagpapakita ng nipple sa harap ng camera. So, sabi niya, mababaw daw yung argumento ni Badong Aratilis at parang wala raw kinatandaan. So, Sir Badong Aratilis, wala raw yung argumento mo, wala raw kwenta. At the same time, parang daw walang pinagkatandaan. Kasi bakit kailangan mo raw magpakita ng iyong katawan? So, kung titingnan mo, yung argumento ni Sir Mike Abe rito, hindi na po issue. So, more on nasa tao na. So, hindi niya po dinidebunk kung ano yung sinabi ni Badong Aratilis dun sa mga ikino-comment kay Sir Mike Abe. Ang ginawa ni Sir Mike Abe, ang atake niya is more on nasa tao na kasi
wala rin pinagkatandaan itong si Sir Badong Aratilis. Tuloy. At saka kumakain ng mikropono. Ano yun? Tapos sinusumbatan, parang naniningil sa SMNI. Kaya kung galing ako ng SMNI, hindi ako naniningil dyan. Sinisingil ng SMNI. Wala daw nito siya tinutulungan ng SMNI. Bakit yung iba lang daw? Ano yun? Ano ba klase mga vlogger ito mga ito? Kayo ba yung dapat kapanipaniwala? Kayo ba yung nanghihikayat ng taong bayan na samahan kayo para sa inyong pinaglalaban? Puro Duterte, puro Kibuloy kayo, kung ano-ano? Ano yan mga galaw nyo yan? Ha? Ayaw ko sana kayong patulan kasi ang babaw talaga ng inyong mga pinagagawa. Pero Ayaw daw sanang patulan ito ni Sir Mike Abe dahil mababaw lang naman daw yung mga inaargumento nila ng mga DDS. So, pero pinapatungkulan niya rito si Sir Badong Aratilis at sila Banat Bay na mababaw daw yung argumento. Pero yun nga, wala namang binanggit dito si Sir Mike Abe kung anong argumento ba yung sinasabi niyang mababaw. Para katapano, di ba? Para katapano, masabi natin kung ano ba yung mababaw na argumentong sinabi. Kasi wala namang binigay na video or facts itong si Sir Mike Abe. So, parang may kilala tayong ganyang abogadong vlogger na mahilig lang magsalita ng kung ano-ano pero walang ipinapakitang facts. So, may pagkakahawig itong si Sir Mike Abe tsaka dun sa abogadong vlogger na yon. So, tuloy po natin ulit. pagbigyan ko na. Akin naman sarili kong observation, pero never kung gamitin ang mga video nyo. Kasi wala naman laman. So, yun. Never daw niyang gagamitin yung mga video ng mga vlogger na DDS, particular kay Banat Bay, kay Coach Oli, kay Badong Aratilis dahil wala naman daw laman. Ayon dito kay Sir Mike Abe. So, pero nasasaktan siya pag may binabanat yung mga banateros, sila Coach Odi, sila Banat Bay, si Badong Aratilis, pag nagbibigay sila ng opinion tungkol sa mga binigay na opinion ni Sir Mike Abe. So, nasasaktan siya, pero sabi niya, wala naman daw laman yung mga sinasabi nitong mga DDS vloggers na to, pero nasasaktan siya sa mga opinion na ibinibigay naman nila tungkol sa opinion na binigay ni Sir Mike Abe. Kumbaga yung nag-react itong mga DDS vloggers na to sa video ni Sir Mike Abe, pero nasaktan itong si Sir Mike Abe kasi siguro may katuturan. Kasi nga, ba't ka naman ma-hurt kung wala namang laman yung mga sinabi nitong mga vloggers to? Dapat yan, tatawanan mo na lang, pwede mo sabihin. Wala namang saysay yung mga argumentong sinabi nila dun sa video na ginawa ko. Kasi napakababaw. So, wala namang sinabi ritong particular na issue itong si Sir Mike Abe para sabihin niyang mababaw lang yung mga or walang laman yung mga sinabi nitong mga DDS vloggers na to. Pero ito, panoorin na po natin dito yung yung sagot nito ni Badong Aratilis tungkol dito sa mga sinasabi ni Sir Mike Abe. Pag-usapan po muna natin tong kay Mike Abe. Dapat kasi, 'di ba, pangako ko sa inyo, titirahin ko yung mga vlogger. Yung mga maliliit, yung mga vlogger na hindi kasing impluwensya ni Mike Abe doon sa kabilang channel. Pero dahil nagulat ako, hindi ko na-expect na titirahin ako ni Mike Abe, kaya siya So, ito pa lang si Badong Aratilis. Ang target lang pala dapat nito is yung mga, sabihin natin, mga maliliit na vloggers na kagaya natin. O mga sabihin natin yung mga possible pa lang or yung mas mabababang subscriber sa kanila. So, yun lang siguro yung mindset ni Sir Badong Aratilis dito. Yun lang dapat yung pinaka-target ng birahin lang. Pero dahil nga bumanat nitong si Sir Mike Abe, mapipilitan lang rin siyang bumanat. Pero siyempre, kay Sir Mike Abe, dahil nga nagbigay ng mga komentary o ng reaction video ito sila Badong Aratilis tungkol sa mga videong ginawa ni Sir Mike Abe, feeling ngayon ni Sir Mike Abe, binabanatan siya. So, kumbaga parang nag-retaliate na lang dito si Sir Mike Abe. Or parang sabihin natin, dinipensahan niya na yung sarili niya. Yung nga lang, medyo malabnaw. Kasi nga, walang argumento. More on ad hominem lang yata yung ginawa niya rito. More on tao, hindi na issue yung kanyang binanatan. Anyway, pero yun nga, since bumanat si Sir Mike Abe, kailangan din sumagot itong mga vloggers na to. Pero hinihintay natin yung sagot ni Banat Bay, wala pa siyang nilalabas na video.
Pero ito nga, si Sir Badong Aratilis ay naglabasan ng video. Ito po yung kanyang mga tirada ngayon niya dito kay Sir Mike Abe. Mike Abe yan, kinakailangan natin tirahin. Mike Abe yan, ano yan, pinagpipitaga ng PTV4. PTV4, anchor ba siya o reporter lang ng PTV4? Okay. Pagkakaalam ko, anchor na yata doon si Sir Mike Abe. Siyempre hindi naman papayag doon na maging reporter lang. Siyempre sa SMNI ano siya host na po siya doon, anchor host na po siya doon. So meron na siyang mga programa sa SMNI. So hindi naman siguro to papayag na pagdating niya sa PTV4 reporter lang siya. So siyempre matagal na to nasa media. Hindi na to tatanggap ng mga trabahong pang reporter. So ang alam ko nasa pag-a-anchor na itong si Sir Mike Abe. So natatawa lang dito si Badong Aratilis kasi parang di pa siya sigurado kung naging anchor. So parang hindi niya siguro masyadong sinusundan itong si Sir Mike Abe kung nasang network na siya. Alam nyo, may reputasyon yan si Mike Abe. Unexpected ko po sa kanya yung mga sagot niya, no? Napuno na si Mike Abe, sinagot niya yung mga vlogger, Duterte vlogger, kasama si Maharlika. Kaya lang, iba yung ina-expect ko sa iyo, Mike Abe. No? Sa totoo lang po, ako kasi nagka-categorize tayo, no? Iba kasi dapat yung level, no? Iba yung level dapat ni Coach Jarrett tsaka ni Mike Abe sa ibang mga vlogger ng admin, di ba? Kaya so ibig sabihin pala rito ni Badong Aratilis, nililevel niya yung kanyang kumbaga yung kanyang kaalaman, yung kanyang mga ibabanat is naka-level kung sino yung mga titirahin or yung sino yung mga babanatan niya. Let's say, sabi nga niya, iba yung level ni Coach Jarrett. Sabi niya, matalino daw. Ewan ko kung matalino, pero sabi niya, matalino raw eh. So, ini-level ni Badong Aratilis si Coach Jarrett at si Mike Abe sa medyo mataas, sabihin natin mga top level siguro, mga ganun. Ganun yung categories niya. Ngayon, kung nasa top level sila, kailangan yung argumento ni Badong Aratilis, kailangan pang top level din. Ngayon, kung ang babanatan lang dito ni Badong Aratilis ay yung mga small vloggers na kagaya natin, na mga maliliit lang naman. Pero yun nga, doon niya i-level. Depende siguro kung paano niya i-handle, kung paano niya i-categorize yung mga level ng mga vloggers. Pero yun nga, sabi niya, binabase niya, parang kinakategorize niya para, kumbaga, parang makasabay siya. So, hindi yung masasapawan. Siguro, maka-level lang yung kanilang mindset. Kumbaga, yung kanilang argumento. Kailangan lumebel lang. So, para hindi nagsasapawan, walang lumalabas na magaling. So, para magkaroon lang ng magandang balitaktakan. So, ganun yung estilo nito ni Badong Aratilis. Atake ko sa kanila, kung inaatake ko po si Mike Abe tsaka si Coach Jarrett, kasi bakit iba? Ang projection nila at ang pagkakakilala sa kanila ng mga admin vlogger, sila yung mga pinakamatatalino sa mga admin vlogger. Meron din Kumbaga sa admin lang pala nila ng mga BBM supporter or mga ng loyalista, ng mga Marcos defender. Ito na yung mga matatalino. Coach Jarrett, si Mike Abe. So, yun na pala. Kumbaga, ito na yung mga pandiinan nila. Ito na yung tinatawag nila siguro mga ace player ng mga BBM supporter, ng mga Marcos loyalist, ng mga admin protector o yung mga defender. So, sila na pala yung pinaka-ace player ng mga admin ng Marcos administration. naman dito yan sa meron din naman. Iba kasi yung sikat sa matalino eh. Yung projection kasi ng mga to, kaya sila ang tinitira ko. Kasi sila yung projection nila, pinakamatatalino. Maaring may mga mas sikat sa kanila. Pero iba yung kategorya natin dun eh. Iba naman yung sikat sa matalino. So kung matalino yung binabanatan, dapat yung pang matalinong level, di ba? Yung sinasabi nila, yun yung binabanatan natin, no? Jarrett, tsaka to si Tsaka, mamaya, okay. Ang expected ko, kung babanat man, kung bibira man si Mike Abe at saka nung atakehan, no? Yung mga
point of view, yung mga ideas, di ba? Po, tinira yung magkapatid na Banat Bayat Oli, ang tira ni Mike Abe, putya. Bading ba yung mga yan? Bading. So parehas kami ng obserbasyon ni Badong Aratilis na yung banat ni Sir Mike Abe hindi na issue, tao na. Kasi nga walang binigay na argumento or wala siyang binigay na issue na sabihin natin minali na itong mga DDS vlogger na to. So ano yung pinuntulan dito ni Sir Mike Abe sa video niyang to? Tinatanong niya kung bakla daw ba o bading daw ba itong si Banat Bay at si Coach Oli. At itong si Badong Aratilis daw walang pinagkatandaan daw. Dahil kung ano-ano daw ginagawa nito sa kanyang channel. So, di ba, makikita nyo, kumbaga, ang ibig sabihin dito kapag kakaintindi ko, ang ibig sabihin ni Badong Aratilis, paano ka naging matalinong vlogger kung ang issue mo tao, hindi na yung issue. So, dapat, kung issue ang pinag-uusapan, kumbaga, i-debunk mo yung sinabi namin na kung mali kami, ipaliwanag mo paano kami nagkamali at paano naging tama yung paliwanag mo. So, hindi yung ibabanat mo, tatanong mo sa mga subscriber mo, sa mga followers mo, na bakla ba si Banat Bay, di ba? Anak ng pupa, Abe. Tirahin mo sa mga ideya. Dadagdag ka na sa mga tinuturuan ko. So parang lumalabas dito, ino-orient pa nito ni Badong Aratilis itong si Sir Mike Abe. Kasi sabi niya, dadagdag ka pa sa mga tuturuan ko. Kasi may punto naman yung sinabi kasi ni Badong Aratilis na dapat stick tayo sa issue. Nasa social media ho kayo, nagbigay kayo ng commentary. Ngayon, kung sa tingin nila ng mga DDS na mali yung inyong opinion, balikan mo sila. Ipaliwanag mo bakit na mali yung pagkakaintindi nila sa opinion mo. So, i-debunk mo yung opinion nila. Ipagtanggol mo yung opinion mo. Hindi yung tatanungin mo kung bakla ba sila. Itong si Badong Aratilis, walang pinagkatandaan. So, yun yung punto ni Badong Aratilis. Na nawala na rito yung issue. Kasi, kung issue ang pag-uusapan, doon dapat umikot yung tanong nyo na, halimbawa, sinasabi nyo na hindi maganda yung pag-handle ni BBM sa West Philippine Sea. I-debunk mo sa kanila, sabihin mo na paano mali o paano hindi maganda yung paghahawak ni BBM sa kantong bagay. So, ibaliwanag mo. Kontrahin mo yung argumento nila. Hindi yung kukontrahin mo dahil sila bading, dahil umuungol sila habang nagbibigay ng reaction sa mga bidyong ginagawa mo. Abe, yung level mo, hindi para dun sa mga atake ni Mima at atake ni Ninyo. Hindi kanila ka-level dapat. Tapos kukunin mo palang reference si Ninyo Barsaga tsaka si Mimi daw, Mimi. Hanapin ko yun, pero ang kilala ko lang si Ninyo Barsaga. Doon siya kumukuha ng ideya para labanan itong mga DDS vlogger. Kung panonoorin nyo yung video ni Ninyo Barsaga, puro mura lang naman ang lumalabas sa bibig doon, anong makukuha yung impormasyong maganda? So, doon, makikita nyo rito na may punto uli yung sinasabi ni Badong Aratilis na paano ka naging matalinong commentary kung ang pagkukuha na mo ng impormasyon galing din sa vlogger na wala namang magandang reputasyon, sabihin natin gano'n, or walang magandang lumalabas sa bibig na puro mura lang. So, hindi nagbibigay ng mga opinion tungkol sa mga issue. More on banat lang ng banat. So, yun yung parang dating dito kay Sir Badong Aratilis. Hindi ka lang lumilibel kay Ninyo tsaka kay Mima Mimiyak Ha? Si Mimiyak tsaka si Ninyo, hindi mo lang nilibelan. Kinukuna mo pa sila ng impormasyon para atakehin yung mga Duterte vlogger. Talagang grabe, no? Sabi ko nga, kung eto na yung level. Tapos si Janet naman, talagang sampalataya kay Abby yan. Kinukut-kut pa niyan si Abby.
may level tayo na pang mababaw lang, di ba? Yan yung level ni Ninyo tsaka ni Mimiyak. Pang mga ano, bordering sa chismis yan. So, ibig sabihin, yung level nila Nino Barsaga is mababaw lang, mababa. So, ang nangyari, si Sir Mike Abe, bumaba ng level. Imbis kumbaga yung tingin dati ni Badong Arates ay mataas kay Sir Mike Abe dahil nga, ano to media to matagal na sa media, nasa SMNI. So, mataas yung pagtingin niya kasi nga, media, journalist. So, dapat yung pag-iisip niya is medyo mas malawak. Pero dahil sa kinuha na niya ng resource o ng info, sila Nino Barsaga, ang dating, lalong parang ibinaba ng sobra ni Sir Mike Abe yung kanyang dignidad. Parang nangyari dito, para lang makaribat siya, ibinaba niya ng todo yung kanyang pananaw. So, kinalimutan niya yung pagiging journalist niya, yung pagiging media niya. Lumibel siya doon sa mga mabababang vloggers. Kagaya nila Nino Barsaga. Sabi ni Sir Badong Aratilis. Pero may level tayo na pang Badong Aratilis, may pang Banateros, no? Mike Abe, ina-expect namin kung bibira ka sa mga ideya namin. Pabanatan mo yung magkapatid na Banat Bayat Oli na bading bayan. Bading bayan kasi umuungol sila tuwing binabanggit yung pangalan ko. Puta, pinalalabas. Ang pinalalabas mo pa, no? Ang pinalalabas mo pa, Abi, na umuungol habang pinanunood ka. Kasi wala nga siyang ang feeling ko wala siyang mairibat dun sa Banateros. Kumbaga, ang dating tama yung sinasabi nung nila Banat Bay, nila Coach Odi. Since dahil wala nga siyang maisagot, dadaanin niya lang sa ad hominem. Dadaanin niya sa pagtatanong na parang ma-divert ba. So, palalabasin niya na mababaw lang yung sinagot ng mga Banateros dun sa nilabas niyang reaction video. So, dahil nga hindi niya maribat, gano'n lang ginawa niya para lang may divert. Dialogue ko yan Ninakaw. Ninakaw. Wala ka originality. Babanat ka na rin na nakababawan. Dialogue ko yan Yung mga nagdudukit habang ako ay umuungol ba sila Banat Bay tsaka si Oli. Walang katuturan. Binaba mo yung level mo sa level ng mga mas mababa ka pa kay Ninyo ngayon. Okay. Di ba? Kung titingnan nyo, parang ad hominem din yung ginagawa ni Badong Aratiles, pero may may punto Kumbaga yung issue ng banat ni Badong Aratiles dito is yung level ng critical thinking, yung level ng pananaw mo sa mga issue. So, doon nga sinasabi ni Badong Aratiles, ibinaba mo yung level mo para lang makabanat kila Banat Bay at dito kay Badong Aratiles. Ibinaba mo yung level mo sa level nila Nino Barsaga para mas maging kapani-paniwala yung argumento mo. So, imbis na banata mo ng matalinong pananaw, yun nga, banata mo sa issue, ang ginawa mo, kumuha ka ng mga impormasyon sa mga mabababang level lang na vloggers. Diba? Yun yung pinupunto rito ni Badong Aratilis. Ayan, pinagtatawa ng katuloy, di ba? O banat niya naman kay anong pangalan nito? Kay Maharlika, galing naman kay Mimiyak. Yung mga tipong yung sa asawa, no? Ikinukot niya yung mga di umano. Anak ng pupa naman, Abe, At talaga nasira lahat ng expectation ko sa iyo. Akala ko kung bibira ka, no? Yung sinabi namin, tapos i-dispute mo. Ganun yung mga matitinong birahan. Bumaba ka pa mas mababa ka pa sa level ni Mimiyak tsaka ni Ninyo dahil so, yun lang naman yung pinakapunto rito ni Badong Aratilis
kasi wala pang nilalabas na video si Banat Bay. So yung punto lang dito ni Badong Aratilis, kung ididebunk mo yung mga tirada nila base sa mga opinion mo, dapat mag-stick po dun sa issue. So sinabi nila na etong si BBM ganito, at ang paliwanag mo ganito, ito yung pinaliwanag mo tungkol sa statement ni BBM, dinibunk nila yun, dapat suportahan mo ng debunk mo rin yung sinabi nila. Pasinungalingan mo yung mga sinabi nila, hindi yung babanat kayo personal or wala sa topic, wala na sa issue. Tapos ang dapat yung sources mo dapat galing mismo sa media. Siyempre pag sa media mas maraming yan, di ba, nagre-research talaga yan, kumbaga parang talagang pinaglalaanan nila ng oras yan, hindi yan chismis. Hindi kagaya kasi pag vloggers ang pinagkuha naman ng ideya mo, ng impormasyon mo, is more on hearsay lang yan, more on gawa-gawa nila, kasi siyempre for the views yung mga yan eh. Wala naman nasa social media na hindi views ang habol, di ba? So siyempre yung iba dyan gagawa lang ng fake news, gagawa lang ng chismis, tapos yun ang kukunin mong argumento. Tama yung sinasabi ni Badong Aratilis na parang ibinaba mo naman yung level mo ng sobra-sobra, considering sinasabi mo nasa media ka na for almost 37 years, journalist ka, nag-aral ka, samantalang itong mga vloggers na kinuha naman ng impormasyon, ano ba yung credential nila? Hindi naman sila media, hindi naman sila journalist, tapos sila ang kukuha naman ng sources, di ba? Parang baliktad. Dapat sila ang kumukuha sa iyo ng ideas, saka yung kumukuha ng mga resources. Dapat yun ang nangyayari, kaso baliktad. Kaya nga sabi ni Badong Aratilis, wala, bumaba na ho kayo ng level. So yung imbis na yung tingin niya dati matalinong mga vloggers, matalinong pananaw, medyo nagkaroon ng lamat. So yun po ang ibig sabihin ni Badong Aratilis. So abangan po natin kung sasagot ulit po si Sir Mike Abe, at abangan din po natin yung sagot ni Banat Bay o ni Coach Oli tungkol dito sa mga ibinanat ni Mike Abe. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa uulitin po, ingat po kayo and God bless.